Bukod sa evacuees mula sa Tacloban City, dumagsa din sa Villamor Air Base sa mga volunteers na magbibigay serbisyo sa mga biktima ng bagyo. Ang mga ito ay tumutulong sa pagluluto ng pagkain at pagbibigay ng medical assistance. Ang detalye mula kay Dina Pagibitan. Hindi lamang mga kababayan natin mula sa Leyte ang patuloy na dumarating sa Villamor Air Base. Gayon din ang napakaraming volunteers na nais tumulong at makiisa sa pagbibigay serbisyo sa ating mga kababayang na biktima ng bagyong Yolanda. Isa na riyan ang grupo ng volunteers na nagluluto ng mga pagkain hindi lamang para sa mga biktimang dumarating, kung hindi para na rin sa mga kapwa volunteers. Mahirap naman ho na apakakainin lang natin ay yung mga nasalanta tapos yung mga tumutulong volunteer nagugutom. So wala akong tutulong tsaka mag-volunteer. So we are here para pakainin lahat ng tao. Libre ho lahat to. It's just one of the ways to help the situation better. Gayon din ang mga magulang na ito na isinama pa ang mga batang anak para magboluntaryo. Ngunit dahil hindi pinapayagan ng mga bata, nagbigay na lamang sila ng relief goods. Sa mga bata naman kaya namin sila sinama for them to know that they're still blessed compared with the other people. Samantala dahil mahigit isang linggo nang walang kontak sa anak na nasa Dagami, Leyte, nagpunta na si Aling Cherry sa Villamor Air Base mula pa sa Bataan para magbaka sakaling isa ang anak niya sa mga dumarating sa Maynila. Doon sa mga nakakakilala sa anak ko kay Christian Mark Florot, kung sino man ang nakakaalam na saan siya, sana pagbigay niyong alam sa akin. I-text niyo ako sa number ko, 0910-748-1721. Nagpapatuloy naman ang pagbibigay ng pagkain, medical assistance, libreng tawag, gayon din ang debriefing para sa mga biktima. Nariyan din ang libreng electric cars na umiikot sa Villamor Air Base para sa load and unloading ng relief volunteers. Para bigyang pansin din ng mga batang biktima na nais muling makapaglaro at bumalik sa kanilang normal na buhay. Patuloy ang panghihikayat ng Philippine Air Force sa lahat na magbigay ng mga laruan para sa mga ito. May nursing area tayo na nakasecluded dun sa area na yon for obvious reasons. Sino mag-aalaga dun sa bata? Kasi, di ba, yung nanay lang ang nag-aalaga. So, meron tayong daycare, makeshift daycare. And marami rin nag-respond, nagpadala ng mga laruan. Tiniyak din ng DSWD na patuloy ang kanilang pag-a-assess at pagtugon sa mga pangangailangan ng mga kababayan natin mula sa Leyte. Pagkalapag kasi ng C-130, idinediretso ang mga residente sa Villamor Grandstand. Pinapakain muna at pinagpapahinga. Matapos nito ay i-assess kung kinakailangan nila ng debriefing at kung may tutuluyang kamag-anak sa Maynila o karatig lugar. Ito yung Oplan Hatid Headquarters, isang public-private partnership kung saan dinadala yung ating mga kababayan mula pa sa Leyte at na-assess ng ating mga DSWD kung may tutuluyan o pupuntahan mga kamag-anak dito sa Kamaynilaan at iba pang parte ng bansa. Kung hindi personal na masusundo ng mga kamag-anak, bibigyan sila ng libreng sakay gamit ang mga pampubliko at mga pribadong. Kung wala namang kamag-anak na pupuntahan sa Maynila o ibang parte ng Luzon, idediretso sila sa Hospicio de San Jose sa Maynila at sa Tent City sa Pasay para doon muna manuluyan pansamantala. Siniguro naman ang sapat at maayos na pagkain, higaan, palikuran at iba pang pangangailangan ng mga pamilya sa mga lugar na pagdadalhan sa kanila. Dito naman dadalhin ng mga kababayan nating walang kakilala o matutuluyan dito sa Kamaynilaan. 80 pamilya ang tatanggapin dito sa Tent City sa Pasay. Bukas pa rin ang Villamor Air Base para sa mga kababayan nating nais pang magboluntaryo. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Dina Pagibitan.